Mangunguna ka! Mga kapuso, gising-gising na po tayo at bangon na. Oras na para magbanat ng buto para sa ating pamilya. Alas 5:15 na po ng umaga at syempre unang hirit na tayo. Ang petsa natin ngayon, August 18, Huwebes. At naku, lapit na ng Biyernes. Bukas na. Bukas na. Weekend na. At ngayon sumisikat na po ang araw. Pagkatapos maligo ng ating mga anak, mabuti pong pahiran natin ang kanilang balat ng mga anti-mosquito repellent at talagang hindi pa rin tumitigil ang pagdami ng mga kaso ng dengue dito sa Metro Manila. Base nga sa pinakauling datos ng DOH, halos dumoble na po ang bilang ng mga biktima ng dengue dito sa Metro Manila kumpara noong nakaraang taon. Kaya dapat lalo tayong maging alerto at maging maingat para protektahan ang ating mga minamahal mula sa dengue. Dahil mayaman man o mahirap, wala pong pinipili ang dengue. At sa katunayan, maging ang iyang kapuso star na si Ina Asistio noong isang araw po, nagpositibo sa dengue. Pero kami po rito sa unang hirit naniniwala na kayang-kaya nating labanan ng dengue kapag tayo nagtulungan. Kaya naman ngayong umaga, dengue prevention pa rin po ang ating tinututukan sa isang eskwelahan. Ang ating kampanya kontra dengue nasa San Roque Elementary School ngayon sa Marikina City kung saan kompleto sila sa mga panlaban sa mga lamok. Nandiyan ang mga insecticide-treated nets, nagpagpapasuot po ng long sleeves at jogging pants sa mga bata at paglalagay ng insect repellent. Ang epektibo nilang kampanya kontra dengue, ibibida ni Monica mamaya. Pero bago po ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating top hirit. Patuloy pa rin po ang panawagan ng international community sa gobyerno ng Syria na itigil na ang karahasan doon. At sa gitna ng gulo, tumulak na patungong Syria ang ilang opisyal ng ating Department of Foreign Affairs para sa gagawing paglikas ng mga Pilipino roon. Pagtitiyak nila sapat ang pondo ng gobyerno para sa pagpapauwi ng ating mga kababayan na itikit sa gulo sa Syria. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Esteban Conejos, inilatag na po ng ating gobyerno ang programa para mabigyan ng kabuhayan ang mga uuwing OFW. Sa ngayon, bahagyang humupa ang tensyon sa Syria matapos unti-unting umatras ang mga sundalo sa mga bayan ng Deir al-Zur at Latakia na sentro ng gulo sa Syria. Ayon sa kanila, isa itong senyales ng unti-unting pagbabalik sa normal ng sitwasyon doon. Pero sa ibang bahagi naman po ng Syria, gaya ng Homs, walang tigil pa rin po ang putukan. Base sa mga video sa ilang social media websites, magulo pa rin doon. Ilang bahay pa raw ang ni-raid at daan-daan ang inaresto. Sa mga gusto magpatulong sa pag-uwi ng kanilang makaanak sa Syria, tumawag lang po sa hotline ng ating embahada sa Damascus, Syria sa numerong 963-116-132-626 o sa Overseas Workers Welfare Administration Hotline 0999-342-8912. Actually, kahapon nakausap natin si Ambassador Cuyugan. Sabi niya, karamihan naman dun sa mga Pilipino na nasa Syria, nandun sila sa mga affluent communities. Kasi yung mga nakaka-afford na mag-hire ng Pilipino, syempre, dun sila nakatira. So, malayo sa gulo. Malayo sila sa gulo. And most of them safe. Although meron din tayo nakausap na isang OFW, pinapayagan naman daw siya ng kanyang amo na umuwi kung gusto niya. Pero meron siyang mga kakilala na nilalock daw. Ayaw pa uwiin. Oo, yung iba ayaw. Yung iba, kaya nagwo-worry. Kasi parang ayaw bigay yung passport nila ng mga employer nila. So, sinasabi nila, paano sila bibiyahe? Pero pagka mga ganyan naman, binibigyan ng travel documents yan eh, di ba? May ban na ngayon papuntang Syria. Pupunta ka pa ba ngayon? Hindi, tsaka kahit na, kunyari may trabaho ka doon, nagbakasyon ka lang, gusto mo bumalik, hindi muna talaga. Oo, ganyan din yung nangyari sa Libya, di ba? Nagkagulo. So, yung mga nagbakasyon, hindi na muna nakabalik. For our safety. Saka sabi nga ni Ambassador, kung gusto niyo umalis, wag po kayong tatakas kasi yung embahada pwede makipag-ugnayan or makipagnegosasyon sa employer niyo. Ito naman po, good news na maituturing na mas mababa po ang pangkalahatang bilang ng mga kaso ng dengue na naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon
Halos dumoble naman ang bilang ng matinamaan ng dengue sa Metro Manila po ngayong 2011. At sa pinakahuling tala na nga ng Department of Health, nasa halos 10,000 at 500 na ang bilang ng mga nagkakadengue sa NCR. Patunay dyan ang walang patid na pagdating ng mga batang pasyente sa mga ospital gaya po ng Quirino Memorial Medical Center. Ang lobby po ng ospital ginawa na ring extension ng Pedia Ward. At sa kabuuan, nasa mahigit 45,000 kaso na ng dengue ang naitala sa buong bansa, kung saan 267 na ang namatay. Isa na riyan ang 10 taong gulang na si Ruby na nasawi dahil sa hindi naagapang dengue stage 4. At bukod pa rito, naging pahirapan din ang paghahanap ng isasaling dugo sa kanya, lalo na't rare type ang uri ng kanyang dugo na RH negative. At ayon naman po sa DOH at Philippine Red Cross, kumpiyansa silang walang magiging kakulangan sa supply ng dugo. Pero pinangangabahan pa rin nilang magkaroon ng kakulangan kung patuloy pa rin ang pagdami ng dengue cases. Kaya naman ang ilang mga kababayan natin may ilang paraan na para puksain ang pesteng lamok na nagdadala ng dengue. Isa na rito ang paggamit ng ovicidal larvicidal trap o OVL trap na dinedevelop ng DOST. Gawa ito sa itim na plastic tumbler na lalagyan ng malinis na tubig, lulubugan ng lawanit paddle at bubuhusan ng isang sachet ng larvicidal solution pellets. Pwede itong ilagay sa mga pinamumugaran ng lamok. Yan, dumangingitlog eh. Pang-iwas lamok naman ang anti-mosquito patch at bracelet na mabibili sa merkado. Hanggang 10 oras daw makakaiwas sa kagat ng lamok ang gagamit ng patch na pwedeng idikit sa damit, habang ang bracelet naman tatagal ng 15 araw. Pangunahing ingredient ng dalawang produkto ang langis mula sa halamang citronella na kilalang insect repellent. Maging ang ilang estudyante may naisip na ring paraan para hindi makagat ng lamok sa loob ng eskwelahan. At yan ay ang pagsusuot ng mga mahabang medyas. Ayun. At base nga po sa mga pag-aaral, madalas na biktima ng dengue ay ang mga bata. Kasi po kapag sila naglalaro at syempre pinagpapawisan, mas nagiging lapitin sila ng mga lamok na may dalang dengue. Kaya eto, nakatutok tayo sa kampanya kontra dengue sa mga paaralan. Tulad na lang po ng San Roque Elementary School sa Marikina City kung saan nagbabantay ngayon si Monica Veralio. Monica. Yes, salamat Rhea. Naku, talagang nakakabahala na nga yung pagtaas ng kaso ng dengue cases dito nga sa ating bansa. At tulad nga na sinabi sa balita, ay patuloy nga ang pagdami ng mga nabibiktima nito. At dahil dyan, tuloy-tuloy rin ang effort ng Department of Health para maibsan ang problemang ito. At isa nga sa pinaka-latest na kanilang ginawa ay ang pamimigay ng mga insecticide-treated nets sa mga eskwelahan. Kaya naman ngayong umaga po mga kapuso, pumunta tayo dito sa San Roque Elementary School. Dito po yan sa may Jemba, sa street, para nga mamahagi ng mga insecticide-treated nets at syempre maglagay na rin ito dito sa kanilang mga classrooms. Sa balita natin, karamihan daw dito, actually naumpisahan na daw nila ito dito sa mga bentana, pero karamihan sa mga pinto ay wala pa daw. So mamaya yan po ang ating gagawin. Syempre katulong rin natin dito ang Philippine Air Force, mga volunteers from DepEd at ilang mga kasama natin mula sa Department of Health. Kaya tutok na mga kapuso, lahat po yan ating babalikan sa pagbabalik po natin dito sa San Roque Elementary School. Balik tayo sa studio. Alright, Monica, maraming salamat. At sa ibang balita naman, kahit na inilabas na ang Temporary Restraining Order o TRO para ipatigil ang smoking ban ng MMDA, may ilan pa rin na tikitan kahapon ang mga MMDA environmental enforcer dahil sa paninigarilyo. Paliwanag po ng MMDA, hindi pa rin daw kasi nababayaran ng mga petitioner yung TRO, no, yung 100,000 pisong cash bond ng korte para ba ipatupad ang kautusan. Duda rin ng MMDA kung mababayaran ito ng mga petitioner na kinilalang sina Anthony Clemente at Brian Lamsen. May lumutang din na alegasyong binayaran ng dalawa ng isang tobacco company matapos sadya umanong magpahuli ang dalawa sa Cubao noong July 6. At dahil dito, idaragdag din ng MMDA sa kanilang ihahaing motion for reconsideration ng bagay na ito. At pag-aaralan din nila ang pagsampa ng kontratibanda sa dalawa. Paglilinaw naman ang kampo ng isa sa mga complainer, hindi siya empleyado o naging empleyado ng isang tobacco company. Hindi rin daw siya nabayaran para magpahuli sa MMDA. Alam mo, Susan, yan eh. Alin? Yung kaso niyan, di ba?